For our passage this afternoon, tayo po ay magkapatuloy sa series dito sa James. Pero nilagpasan ko na yung verses 11 and 12 dahil parang uulitin ko lang yung karamihan ng mga sinabi ko nung nakaraan sa tingin ko. Pero buksan po natin ang ating mga Biblia sa James chapter 4, verses 13 to 17. So James chapter 4, verses 13 to 17. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Come now, you who say, today or tomorrow, we will go into such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay lumalapit sa hapon na ito at tumihiling, Panginoon, ng inyong presensya sa pangangaral ng inyong mga salita. Hinihiling namin ng inyong banal na Espiritu ang siyang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan upang inyong salita ay magdulot ng edification sa aming kaluluwa at ng kalakasan to live yung aming buhay Kristiyano. At nawa, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng kaliwanagan at ito po ay sa inyong biyaya ay mai-apply namin sa aming mga personal na buhay bilang kabilang sa inyong kaharian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So dito sa James chapter 4 hanggang sa chapter 5, verse 6, ang sabi ng mga commentator, ang ina-address ni James dito ay yung mga kasalanan ng mga mayayaman. Sabi nga ay magandang title nito ay Sins of the Wealthy. Ang parehong passages ay kinikriticize ang mga taong namumuhay na para bang sila ang may control ng lahat sa kanilang buhay. Hindi kinikilala ang Diyos bilang Panginoon ng kanilang buhay sa bawat desisyon at plano na kanilang ginagawa. Ngunit ang pagkakaiba ay sa chapter 5, verses 1 to 6, ito ay para sa mga mayayaman na hindi Kristiyano. So, dahil malinaw dito, yung tono ni James ay condemnation. They are Christians who are abusing the poor. Dito sa verses 5 to 6 ng chapter 5, ang sabi, you have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. So yung tono ng pananalita ni James ay condemnation, paghatol. Ito ay nagpapakita na yung mga ina-address dito sa verses 1 to 6 nga ay mga non-Christian. Ngunit dito sa chapter 4, verses 13 to 17 ay iba yung sitwasyon. Hindi yung kanilang kayamanan, yung ipinakita ni James dito na kanilang problema, kundi yung kanilang pagmamataas, yung kanilang pride. Ito ay makikita natin dito sa iba't ibang talata sa chapter 4, and that is the context of this chapter, yung pride. Di ba, nung nakaraan, tinignan natin dito sa verse 6, ang sabi, God opposes the proud, but gives grace to the humble. And then in sa verse 12, ang sabi dito, there is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy, but who are you to judge your neighbor? Ito ay pagpapakita ng pride. Na and then sa verse 16 na binasa natin, ang sabi doon, as it is, you boast in your arrogance. So, ang issue ni James para dito sa mga mayayaman na to ay hindi yung kanilang yaman, kung hindi yung kanilang pride o yung kanilang pagmamataas. Well, the question is, are this, yung ina-address niya dito, ito ba ay mga believers? Ito ba ay mga mananampalataya? Kasi sa chapter 5, tinignan natin kanina, malinaw
that they are not believers because yung tono ni James doon is condemnation. Naniniwala ako as I consult some commentators that these people are Christians. Sila ay mga Kristiyano. Dahil dito sa verse 15, ang sabi ni James, instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. Hindi mo pwedeng sabihin ito sa hindi mananampalataya na kung kalooban ng Diyos ay gagawin mo ito at gagawin mo yan. Ang problema nila ay hindi kawalan ng pananampalataya, kundi kakulangan ng pagpapakumbaba. Itong mga taong ito yung uri ng mga buwabangon na araw-araw. They are doing their responsibility. Ngunit hindi nila iniisip na ang kanilang buhay ay nakasalalay sa soberanong pamamahala ng Diyos. At bilang mga Kristiyano, yan naman ang inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo ay inaasahan na mamuhay doon sa ilalim ng kanyang kalooban. Ang katotohanan ay sinabi ng Panginoong Jesus sa Mark 3, verse 35, di ba? For whoever does the will of God, he is my brother and sister. Sinasabi nito na ang tunay na kabilang sa pamilya ni Kristo ay yung mga nagnanais at nagsisikap na sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Hindi ibig sabihin na palagi natin itong magagawa ng tama, ngunit nandun yung desire o yung pagnanais na sundin ang Diyos. Well, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito ay nakaugat sa kanyang tipan. Ito ay kanyang tipan. Dahil ang sabi dito sa Jeremiah 31 verse 33, hindi ba? This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. Kaya kung tunay na sumasampalataya kay Kristo ang isang tao, at ang kanyang kautusan ay naisulat sa puso ng taong iyon, hindi lamang niya ibinigay ang kaalaman kung ano ang kanyang hinihingi, kung ano ang kanyang dinidemand, kundi pati ang kagustuhan at lakas upang ito'y sundin. So yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito ay tanda ng isang tunay na mananampalataya. Dahil ang patuloy na pagsuway sa kalooban ng Diyos ay malinaw na ebidensya ng pagmamataas. Ebidensya ng pride. Ebidensya ng proud heart. Sa konteksto natin, sa kultura na ating ginagalawan, ay normal yung mga taong nabubuhay araw-araw ng hiwalay sa kalooban ng Diyos. At dahil dito ay malakas din ang impluwensya nito para sa mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano, they are attending church, pumipili ng asawa, nagpapakasal, pumipili ng trabaho, bumibili ng bahay o nagpapalago ng kanilang kayamanan, nagtatayo ng pamilya, nang halos hindi iniisip yung kalooban ng Diyos. Mas marami ng nabubuhay na sabihin nating hindi madalas manalangin tungkol sa plano ng Diyos para sa kanilang trabaho, para sa kanilang pamilya, o sa mga oras na ginugugol kaysa sa mga tunay na humahanap sa kalooban ng Diyos. Kaya dito ay inahamon ni James yung ganong uri ng pamumuhay na hindi kinikilala ang Diyos sa mga maliliit na bagay at malalaking bagay na nangyayari sa kanilang buhay, sa kanilang plano, sa kanilang mga desisyon. Dahil ang sa tunay na pagpapakumbaba, nauunawaan ng mga Kristiyano na ang buhay ay marupok at maikli. Kung hindi ipaihintulot ng Diyos, wala tayong magagawa. Kaya dito ay ini-encourage tayo ni James na huwag tayong magmalaki, huwag tayong magmataas sa pagsasabi ng ating mga plano na para bang tayong may kontrol ng lahat. Ang ganong pag-iisip ay hungkag, mapagmataas, evil, ang sabi nga sa verse 16, at walang kabuluhan. Sa halip, tayo ay gumawa ng mga plano na may mapagpakumbabang pag-alala na anumang oras, maaaring baguhin ng Diyos ang mga ito. Kaya ang mensahe na nais kong sabihin ngayong hapon na ito na nakuha ko sa passage ay our plans are fragile. Ito ay marupok. But true wisdom is to live humbly under Christ's sovereign will, trusting that His purpose for us is always good.
Ang ating mga plano ay marupok, ngunit ang tunay na karunungan ay ang mamuhay ng may pagpapakumbaba sa ilalim ng soberanong kalooban ni Kristo na may tiwala ng kanyang layunin para sa atin ay laging mabuti. Dito ay ipinapaalala ni James na ang pagpapakumbaba ay hindi lamang nagpapakita kung paano tayo sumamba sa Diyos, ngunit maging kung paano tayo gumawa ng plano sa ating mga buhay. Ito rin ay pagpapakita ng pagsamba. So dalawang bagay ang nais kong sabihin dito. Unang-una, ang human plans are fragile and presumptuous. So human plans are fragile and presumptuous. Tulad ng sinabi ko kanina, ang ina-address ni James dito ay mga wealthy Christians na most likely, sinabi dito ay nasa practice ng trade. So they are businessmen o business people. Dahil ang sabi dito sa verse 13, "Come now, you who say, today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit." So yung specific audience dito ay yung mga taong nagtatravel at nagtitrade at kumikita. Sabi ko nga, ito ay larawan ng isang businessman na nire-rebuke ni James because he thinks that he can run his own life apart from God. At ito ay isang halimbawa ng tao na gumagawa ng plano nang hindi iniisip ang Diyos. Yung salitang come dito, yung pagtawag o yung come, ay isang utos. Ito ay imperative. Ito ay hindi imbitasyon. Ang salitang now ay lagaad ng urgency. At yung salitang you who say ay nagsasabi na ito ay habit ng mga tao na ito na sabihin. Ibig sabihin ito ay ito yung laging lumalabas sa kanilang mga bibig. So ito ay pagtawag. Sa palagian nagsasabing today or tomorrow we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Well, kung papansinin natin dito ay pinakita ni James kung paano sila nagpaplano, kung paano sila nagpaplano dun sa kanilang business. Unang-una, makikita natin dito yung timing. Sabi dito, today or tomorrow. Sila ang pumipili ng kanilang sariling oras. Kumbaga, they determines their own timing. Pangalawa is yung the place, yung lugar. Ang sabi, we will go into such a town and such a town. Sila ang pumipili ng sariling location, ng kanilang business. Alam na nila kung saan sila pupunta. Pangatlo, yung duration. Ang sabi dito is spend a year there. So pupunta sa lugar na yon at isang taon silang titigil doon. So sila yung pumipili ng kanilang sariling timetable. Pang-apat dito, yung activity. Ang sabi dito, and trade. They will trade. Sila din yung pumipili ng kanilang sariling operation. And then also, yung outcome. Sabi, make a profit. Yung kanilang kita. Ang sabi ng isang speaker, ang vision board na ito ay mukhang maayos at ang pagkakahanda para itong isang legitimate, strategic and profitable na business plan. May date na kung kailan magsisimula, may maayos na schedule, maliwanag yung direksyon at may malinaw na layunin at sure siya na kikita siya. They make a profit. Pero kung papasinin natin dito, wala kang mga basang rebuke ni James doon sa kanilang plano. Doon sa kanilang desire na kumita. Ang rebuke ni James sa kanila dito, yung hindi nila nabanggit. Ano ba yung hindi nila nabanggit? They did not mention God in their plans. Walang Diyos sa kanilang mga plano. Kaya nga sabi ni James, di ba sa verse 15, instead you ought to say, if the Lord wills. So yun ang nire-rebuke ni James dito. Sabi nga ng isang commentator, para silang tinatawag ng mga practical atheist. Marahil sa kanilang isipan, naniniwala sila sa Diyos, ngunit ang kanilang buhay ay nagpapakita na parang walang Diyos. They are those who plan their lives as if their own wills were final and supreme. They make plans as if God does not exist at all. So ang sumunod na sinabi ni James dito ay paalala sa kanila. Ganito yung kanyang buhay. So James reminded them dito sa verse 14, yet you do not know.
what tomorrow will bring. Hindi nyo nga alam yung mangyayari bukas eh. Kasi kung titignan mo yung plano nila, sigurado sila na mangyayari yun. They will go to that city, tatagal sila ng isang taon doon marahil, at magti-trade sila doon, and then they will make a profit. But James is saying here, hindi mo alam yung bukas. Dito ay nagpapaalala si James that the only certainty in this life is uncertainty. Is its uncertainty. Ang sabi nga, the only constant in this world is inconsistency. Walang consistent sa mundong ito. So ipinapakita niya na kahit gaano man katiyak ang ating mga plano, ang buhay ay nananatiling marupok, ito'y panandalian, at ito ay lubos na nakadepende sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo ang may hawak ng ating mga araw. Ang Diyos sa kanyang providensya ang nagtatakda o nagtakda nito. And no one is certain what will happen later or tomorrow. Yet, yung mga ina-address ni James dito, sabi ko nga, siguradong-sigurado na alam na nila ang mangyayari sa kinabukasan. Well, do not be presumptuous about the future, for it is uncertain. Yun yung sin nila dito. They are presuming, they are presumptuous sa kinabukasan. Bakit hindi tayo dapat maging presumptuous? Because we don't know yung bukas, and our days are held in the sovereign hands of God. To boast as if we control tomorrow is not only foolish, it is prideful, rebellion against the one who ordains all things. So yan ang problema ng pagpaplano dito sa verse 13. It is a foolish presumption. Ito, doon nakabase yung kanilang pagpaplano. Well, most of the people boast about what will happen tomorrow. But the reality is, no one can predict the future. Sabi ko nga, maaring mamaya or bukas ay umayon sa ating mga plano ang pangyayari. Maaari din naman kinabukasan, umamaya ito ay baliktad doon sa ating inaasahan. Di ba? Yan din ang sinabi dito sa Proverbs 27 verse 1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Ang magagawa lang natin, we can speculate. We can predict o manghula na maaring mangyari, but we are not certain. We don't know what tomorrow may bring. Maaaring ikaw ay buhay ngayon, ngunit walang kasiguraduhan na buhay ka pa bukas. Maaaring ako'y nagpipreach ngayon, pero walang kasiguraduhan na hindi niyo mabalita ang nabunggo ng motor ni Jesse pag-uwi niya. We don't know. Walang certain, walang sigurado sa kinabukasan. Kaya ang sabi ni James dito, what is your life? Ano ang iyong buhay? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Di ba? Kapag umaga, makikita mo yung yung hamog, di ba? Yung vapor. And then, pag umaraw, nawala na. Ganoon lang daw ang buhay natin. Ang sabi nga nung commentator, yung mist daw dito, mas malipis pa doon sa hamog. So, ganun kabilis yung buhay ng isang tao. Maikli, marupok. Kaya ang dapat nating dalangin ay katulad ng sinabi sa Psalmist, sa 90 verse 12. Ang sabi doon, teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Di ba, pinaghahandaan natin yung kaarawan taon-taon. We are expectant. Pag darating yung taon, may mga plano tayo na pag birthday ko na, maghahanda ako, ganito. Pero, ang sabi ng Psalmist dito, ang pagdahandaan mo ay hindi yung taon-taon, kundi yung araw-araw. Teach us to number our days, not years. Because the reality is, life is short and we really don't know the future. So, masama bang magplano? Masama bang gumawa ng mga plans and goals sa buhay? Hindi sinabi ni James dito na masama iyon. It is not wrong to make plans and set goals. Yung sabi nga ni Benjamin Franklin, if you fail to plan, you are planning to fail. Kung nabigo ka sa pagpaplano, nabigo kang
Sa Tagalog. Hindi, maintindihan nyo naman yun, di ba? If you're... English na kasi, Tagalogin pa eh. If you fail to plan, you are planning to fail. Itinuturo ng Biblia na tayo ay lumakad sa pananampalataya at hindi doon sa nakikita lamang. Ngunit ang pamumuhay sa pananampalataya ay hindi nangangahulugang hindi na tayo dapat magplano. So hindi pagpaplano ang kinukundina ni James dito, kundi yung kanilang pagmamalaki o pagmamataas at pagpapalagay na maaari tayong magplano nang hindi isinasama ang Diyos. Ito yung problema doon sa mayamang lalaki sa Luke chapter 12, verses 16 to 21. Nagplano siya para sa mas malaking kamalig, mas maraming ani, at mas maginhawang buhay. Pero sa plano niya, may kulang. Hindi niya isinama ang Diyos. Ang lahat ay tungkol lamang sa kanyang plano, kanyang kayamanan at kanyang kinabukasan. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, "You fool," o hangal ka, sa gabing ito ay babawiin ang iyong buhay. Ganun din ang sinasabi ni James dito. Hindi niya sinasabing mali ang magplano. Ang mali ay ang magplano ng hiwalay sa Diyos. We must remember that all planning becomes empty and prideful when God is excluded. Kapag hindi mo sinasama ang Diyos, it is prideful. There is no wisdom in living as if God is absent because the future belongs to God alone. That's why it is good, wise, and right to make plans. The weightier the goals, the weightier your plans. Ngunit ang tunay na matalinong pagpaplano ay nakaugat sa pagkilala na ang Diyos, ang soberano, hindi tayo, at tayo ay lubos na umaasa lamang sa kanyang kalooban. James reminds us that life is far more fragile and God is far more sovereign. Tayo ay gumagawa ng plano minsan with confidence, mapping out our days, yung mga goals natin and dreams natin. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin that you do not know what tomorrow will bring. Nung sabihin ni James that you do not know what tomorrow will bring, hindi yung paglalagay ng takot. Ngunit ito ay pagpapakumbaba. Dahil ang buhay natin, ang sabi ni James, parang hamog at maikli lamang. Ang katotohanan, itong pagsasabi na maikli lamang yung buhay, yung hindi natin alam yung bukas, ito ay hindi discouraging sa ating mga mananampalataya. Kundi ito ay nagdudulot ng peace, nagdudulot ito ng kapahingahan. Well, if we know what tomorrow will bring, baka sabihin natin hindi natin kayang pasanin ang bigat ng pagkontrol sa bukas. Ngunit ang magandang balita para sa mga mananampalataya, maging yung kanilang bukas ay hawak ni Kristo. Diba, sabi sa Colossians 1 verse 17, "To Him all things hold together in Christ." Lahat ng mga bagay na mangyayari sa mundong ito, hawak ng Panginoong Hesukristo. Siyang nagligtas at umibig sa atin, ang siyang nangmamahala sa lahat ng bagay ng may ganap na karunungan at walang hanggang katapatan. So today, instead of grasping for control, let us entrust our plans to Him. We live, work, and pursue good things, but with hands open and hearts resting in Christ, gladly saying, "Lord, your will, not mine." Ang kalooban mo, O Diyos, ang kalooban mo, Panginoon, hindi ko kalooban. So pangalawang bagay dito, God's will calls us to humble obedience. Yung kalooban ng Diyos ay tinatawag tayo sa humble obedience. Sabi ni James dito, imbis na magmalaki, tayo o sila ng mga mananampalataya, God is calling them to humble obedience. Sa halip na sabihin natin na ito ang plano ko, ito ang gagawin ko. Verse 15, ang sabi, instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. Yung words na, yung mga salitang this or that ay tumutukoy doon sa mga plans na ginagawa natin. Ngunit,
Bakit nais ni James na gamitin nila itong formula, if God wills? Well, ipinapakita niya dito na ang kanilang buhay ay nasa kamay ng soberanong Diyos at kailangan nila siyang kilalanin o i-acknowledge sa lahat ng kanilang mga plano. So ulitin ko ulit, hindi sinasabi ng Biblia na huwag tayong gumawa ng plano. In fact, ini-encourage tayo ng Bible na magplano. Di ba, sabi sa Proverbs 21 verse 5, the plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty. So, I encourage you to make plans. Sa career natin, sa pamilya natin, sa future natin. Ngunit pagkatapos nating magplano, ang sabi ni James, ipailalim natin ito sa soberanong pamamahala ng Diyos. Ang Diyos ang ating pagkatiwalaan, hindi ang ating mga plano. Kilalanin natin that nothing happens apart from His providence and good pleasure. Yung salitang if God wills dito ay hindi natin makikita dun sa Old Testament, sabi ng mga commentator. Pero itong if the Lord wills or if God wills ay makikita natin sa iba't ibang portion ng New Testament. Especially, maraming ginamit nito, ang maraming gumamit ito ay si Apostle Paul. For example, in Acts 18 verse 21, but on taking leave of them, he said, I will return to you if God wills. So, babalik ako sa inyo kung luluubin ng Diyos. Sa mga tago-Corinthians, sinabi niya sa 1 Corinthians 4 verse 19, but I will come to you soon if the Lord wills. Makikita natin dito na si Pablo ay kinikilala yung probidensya ng Diyos at siya ay nagpapasakop dito. Pero kailangan pa talagang gamitin lagi yung formula if the Lord wills? Makikita tayo sa ibang tagpo ng Scripture na si Pablo, he talks confidently about his future plans na hindi ginagamit yung phrase na if God wills. For example, in Acts 19 verse 21, now after these events, ang sabi doon, Paul resolved in the Spirit to pass through Macedonia and Achaia and go to Jerusalem, saying, after I have been there, I must also see Rome. So wala kang makikita doon na if God wills, I will also see Rome. And also in Romans 15 verse 28, when therefore I have completed this and have delivered to them what has been collected, I will leave for Spain by way of you. So walang if God wills. Ang punto ay ito, ang totoong pagpapakumbaba sa providensya ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, ay hindi doon sa formula ng speech. Ngunit sa pusong nagpapailalim doon sa sovereignty ng Diyos. Maaaring hindi natin banggitin ang salitang if the Lord wills, pero yung saloobin ng puso mo ay nagpapailalim sa Kanya. Because real faith bows to God's providence, not just verbally, but sincerely. So to summarize, James is not teaching a phrase to repeat, a formula, but a posture to live. Now, hango tayo ng konting context nung panahon nila yon para malaman natin bakit in-emphasize ni James itong if God wills. Una, makikita natin dito dahil nung mga panahon na yon ay maraming gods, di ba, nung panahon na yon, lagiging common sa mga tao ang pagsasabi ng if it is the will of the gods or if it's God's will. Kumbaga, yung kanilang pagsasalita ng if the Lord wills ay nagiging force of habit na lang o nadudulas lamang sa kanilang bibig without really acknowledging God. Hindi ba't ganyan din sa panahon natin ngayon? Madalas nating gamitin ito, pero minsan hindi na totoong pagdepende at pagtitiwala sa Diyos. Minsan nagiging expression na lang, hindi na pagsuko sa Kanyang kalooban. Minsan ay nakakapagsinungaling na rin tayo. Halimbawa, may usapan kayo na magkakaibigan, magkikita kayo. Pero alam mo sa sarili mo na hindi ka naman talaga makakapunta ron. Kaya ang sabi mo, Lord willing, makasama ako. What I'm saying is nagiging default response natin ito when we are confronted ng mga questions where we don't know what to answer or where we don't know how to answer. Ang ginagawa natin kapag ganito tayo lagi, we are sinning.
we are using the name of the Lord in vain at tayo nagsisinungaling sa ating sarili at maging sa ating kapwa. So yan yung warning. Mag-ingat din tayo sa pagsasabi ng if the Lord wills without truly meaning them. Pangalawang, sabi ni James dito sa verse 16, as it is, you boast in your arrogance. Yung sabi niya, all such boasting is evil. Yung salitang arrogance dito means proud confidence in one's own knowledge and cleverness. Ang point na pinapakita rito, pinagmamalaki nila yung kanilang ability to determine their future. Di ba yung binasa natin, kailan ba binasa yun? So they can predict the future, di ba? Kung ano mangyayari sa weather. Ngunit yung mga taon dito, they are sure na yun ang mangyayari. Yung isip nila, mangyayari talaga mga plano na iyon. Sigurado sila, kahit wala ang Diyos, yun ang kanilang pagmamalaki. Minsan, hindi ba, kapag, ito na, narinig ko lang na illustration, kapag yung housewife, no, nasa labas, tapos wala pang nalulutong pagkain, sabihin niya, pagdating ko sa bahay, sigurado yung may gasol, magluluto ako, andun na yung ulam, sigurado ko na nandun na yon, makakain kami ng nasa oras. Pero, pag uwi mo sa bahay, walang gasol, ubos. Yung ulam ay hindi pa pala nakapalengke. Sometimes, yun yung sin natin. We are so sure na ito na yun andun yun, mangyayari yun. Gagawin ko yun. Pero marirealize natin, when we are confronted ng truth, na we are not sure what will happen later or tomorrow. So, that arrogance is evil. They are living as though God and His will do not exist. Ang sabi, kung yung mga naunang grupo, they are practical atheists. Sila ay namumuhay na parang hindi nag-i-exist, so umiiral ang Diyos. Itong pangalawang grupo ay mga sabi, self-theist naman. They are self-theist. They are refusing to submit to the uncertainties of life to God. So they set themselves, their own goals and their own wills above God. Marahil kinikilala naman nila yung kalooban ng Diyos, ngunit mas pinapahalagahan nila ang kanilang mga plano kaysa sa Diyos. Naalala ko lang, kasi na-rebuke na rin ako ng verse na to nung classmate ko dati. Sabi ko, nung dati ay, ganito gagawin ko sa future. Ganito yung gagawin ko. Naalala ko yung magpapahaba pa ako ng buhok. Hindi naman nangyari, no? Basta ang dami kong sinabing plano. Then bigla niya ako ni-rebuke at sinabi sa akin na, bakit parang sobrang sigurado ka na mangyayari ang lahat ng yan? Then he reminded me of this verse, if the Lord wills. Napipicture out nyo ba? When sometimes we make plans and we are so sure na ito yung mangyayari. Sabi ng Bible, sabi ni James, that is arrogance. And that is evil. Without acknowledging ang Diyos sa ating mga plano. We are not in control sa buhay natin. God is. Tama na, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga plano, ngunit kapag hindi nangyari, magkaroon tayo ng puso na nagpapailalim sa kanyang kalooban. Then James concludes this by saying, sa verse 17, therefore, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Parang ang layo ng kanyang conclusion dito, parang walang connection dun sa mga nauna niyang sinabi. But if we are going to if we study it, yung kalaliman nito o yung uusisain natin yung passage na ito, makikita natin na mayroon talaga itong connection. Paano? Pagkatapos sabihin ni James na wag silang magmalaki sa kanilang mga plano sa kinabukasan, wala na silang dahilan ngayon para i-ignore na dinidecree ng Diyos whatsoever come to pass. Dahil yung right thing dito ay ang pagkilala sa kalooban ng Diyos sa lahat ng ating mga plano at desisyon. So ito yung connection, no? Pagkatapos ito yung gawin nyo.
Huwag niyong gawin ito yung gawin nyo, ito yung tama na gawin nyo. And sabi niya, yan ang dapat niyong sabihin. Ngayong alam nyo na yan, kapag hindi nyo ginawa yan, kayo ay nagkakasala. Well, kapag tayo ay namumuhay na parang tayo ang may hawak ng ating bukas, para tayong mga practical atheists and self-theists na tila hindi kailangan ang Diyos. Magkaroon tayo ng konting litmus test, no? Bagaman hindi naman malalim ito. Pero tanungin natin ang ating mga sarili. Ilang beses tayong gumawa ng mga plano, ilang beses tayong nag-set ng goals, o namuhay ng isang araw na hindi mo na hinahanap ang kalooban ng Panginoon. I think, siguro baka marami. Kung ako tatanungin nyo, maraming beses. Kung nakukumit ang sin na ito, at marahil tayo din. We plan, we decide, na hindi inahanap ang kalooban ng Panginoon. At ngunit sinasabi ni James dito, yung ganong aspeto, that is evil, that is arrogance, and that is sin. At tayo ay hatulan ng Diyos dito. By the way, yung sin na tinutukoy ni James dito ay yung sin of omission. Hindi ba't may tinatawag tayong sin of commission and then sin of omission. Yung sin of omission, yung alam mong tamang gawin ay hindi mo ginawa. Dahil ang kasalanan ay hindi lamang yung mga nagagawa natin na labag sa salita ng Diyos. And that is sin of commission. Kasama din dito yung alam nating tama pero hindi natin ginawa. At kasama yun sa hatulan ng Diyos balang araw. Yung mga bagay na mabuti, na tama, na hindi nating ginawa. So James, after showing the weight of this sin, James does not leave them helpless or does not leave us helpless. Ito yung comfort natin. Jesus did what we could not. Ginawa ng Panginoong Jesus yung hindi natin kayang gawin. Kailanman, ang Panginoong Jesus ay hindi siya nabigo na sundin ang kalooban ng Ama. He perfectly obeyed His Father, whether it is omission or commission. From His earthly ministry to His final breath, His life was marked by perfect obedience. Ang sabi nga, di ba, my food is to do the will of Him who sent me. Maging sa kanyang kamatayan o pagsunod sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi niya, not my will, but yours be done. At dahil sa kanyang perpektong pagsunod, His righteousness covers our failures. Madalas tayo ay nagkukumit ng sin of omission. But we can come to Him without fear. Because Christ died, not just, hindi lamang dun sa sin of commission natin, ngunit maging dun sa sin of omission. We are, kumbaga parang, hindi tayo pasado. Lagi tayong palpak dun sa utos ng Diyos, doon sa pagsunod sa salita ng Diyos. But because of Christ, we can come to our Father without fear. And because Christ rose and reigns, His Spirit now teaches us not only what is right, but gives us strength and desire to do it. Kaya ngayon, bago ka gumawa ng desisyon o plano, ito yung matututunan natin dito, malaki man o maliit, itanong natin ang ating mga sarili. Panginoon, ano ang kalooban mo? Paano kita maluluwalhati sa plano na ito? Let this passage be a gentle invitation to all of us to pause before we plan, to seek the Lord before we act, to surrender our will to the one who loves us and sovereignly rules over all things. Let us remember that life is fragile
It is short. Plans are uncertain. But God alone is sovereign. May we live not with arrogant certainty about tomorrow, kundi may payapang pagtitiwala sa Diyos na siyang humahawak nito. Sa mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Jesus, well, habang pinapakinggan mo yung mensahe na ito, marahil sana napagtanto mo na halos lahat sa buhay mo ay ginugol mo na para bang ikaw ang may control. Pero sinasabi ni James dito, yung ganong pag-iisip, yung ganong buhay ay mapanganib. Bakit? Dahil marupok ang buhay at tiyak ang kamatayan. Hindi ikaw ang may control ng iyong buhay. Balang araw, ikaw at ako ay mananagot sa hatol ng Diyos. Ngunit ang magandang balita ay si Jesus, nagkatawang tao, perpektong sumunod sa kautusan ng Diyos, nagpailalim sa kalooban ng Diyos, maging sa kamatayan, sa krus ng Kalbaryo, para sa kasalanan ng tao. At ikaw ay makasalanan din, at nangangailangan ng kanyang pagliligtas, kaya ang hamon para sa iyo, ikaw ay manampalataya kay Hesukristo, na siyang may hawak ng lahat ng bagay. Kung gagawin mo yan, hindi mo na susubukang kontrolin ang iyong buhay. Dahil ang Diyos na ang may kontrol nito. At dahil ikaw na ay nasa ilalim ng soberanong pangangalaga ni Kristo. Your future, although you don't know kung ano mangyayari, but you know na ito ay para sa ikabubuti ng iyong buhay dito sa mundo bilang anak ng Diyos, dahil ang may hawak ng iyong kinabukasan ay ang Panginoong Hesukristo. Naalala ko lang yung awit na we don't know what future holds, but we know who holds the future. And the one who holds the future is sovereign. Siya yung may control ng lahat. So, we should not be worried of what tomorrow may bring. Hayaan natin yung bukas ang mag-alala sa kanyang sarili. Di ba? Yan ang sabi ng Panginoon, di ba, sa Matthew 6. So that is a reminder sa ating lahat. Let us pray. Father, we thank you sa reminder po ng inyong mga salita that we are fragile, na kami po, Panginoon, ay marupok at ang aming buhay ay maikli lamang. Salamat po, Panginoon, for the reminder na ang buhay na ito ay dapat igugol namin sa pagtitiwala at pagdepende sa inyo. Maging yung aming mga plano, maging yung aming mga desisyon, dahil kayo ang Diyos namin na soberanong may hawak ng bukas. Patawarin niyo po kami, Panginoon, if sometimes naihiwalay namin yung aming sarili sa inyong kalooban. Kung minsan ay hindi namin kayo kinikilala, Panginoon, sa aming mga plano. Ngunit, Panginoon, salamat po. Dahil madalas bigo man kami, pero maaari kaming lumapit sa inyo ng walang takot dahil sa ginawa ng aming Panginoong Hesukristo. And Father, we pray din po sa mga kaibigan namin na nandito na wala pa sa Panginoong Jesus. Kayo din ang siyang magbukas sa kanyang puso at isipan, makita, Panginoon, na siya ay makasalanan, siya ay nangangailangan din ng mabuting gawa ng Panginoong Hesukristo sa cross ng Kalbaryo. At nawa, Panginoon, sa inyong biyaya at habag, sila man din ay manampalataya sa Panginoong Jesus at magsisi sa kanilang mga kasalanan. At nawa, Panginoon, yung desire namin ngayong araw na ito,
na narinig niya ang ebanghelyo, ito yung araw ng kanyang kaligtasan. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.